Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. 20 ka underwears ginkawat sa duwa ka lalaki nga menor de edad sa isa ka RTW stall sa Iloilo City proper. Rambol nagluntad sa basketball game sa Barangay Tangub, Bacolod City. Pila ka nagalantaw nag-intra pa sa gamo. Ginabulubanta 10 pesos per liter nga rollback sa presyo sa diesel kag 6 pesos per liter sa gasolina. Posible patuman sa masunod nga semana. Ulan nga may dala nga ice nagluntad sa La Castellana. Nakuhaan sang video. Kag 5 ka estudyante sa isa ka bulutuan sa Tangalan, Aklan nalipong. Tuman ka init nga tiyempo isa sa ginalantaw rason. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang balita, 20 ka underwears ginkawat sa duwa ka lalaki nga menor de edad sa isa ka stall sa Iloilo City proper. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Lubok, Lapuz, Iloilo City. Zen? Jerk nahulikam ang duha ka menor de edad nga nagpangawat sang boxer briefs diri sa Iloilo City. Ang mga ini ang igapaidalom sa crisis interventions. Makita sa CCTV video ang mga lalaki nga ini nga nagsulod sa stall sang RTW sa isa ka establishmento sa Iloilo City proper. Nagpakuno-kuno ini nga mabakal. Apang lipod sa ihibalo sang tindera, may upod sila nga lalaki nga ang kursunada, nakahanger nga underwear. 20 ka mga boxer briefs ang nakawat sa mga suspect. Pinaagi sa post sa social media, nakilalang duha nga yara sa video. Ang mga ini amo magtiyo nga Sanday alias Toto kag alias Nonoy, lunsay 17 anyos. May iban pa nga mga lalaki sa video apang wala maestablisar kung kabahin ang mga ini sa ginbuhat sang duha. Ang gamit nilang hasta technique ito modus is salisi. Kaya yung items nga ginkuha nila, gagmay man na niya siya mo boxer shorts. Pag isa nakita natin sa video, ginsulod sa plastic. And because daw ginlingaw nila ng mga attendant, wala sila mapansin. Matapos makita sa ila guardian ang video, ang duha ka menor ang gin-turn over sa Molo Police Station. Na-recover sa otoridad ang 19 ka underwear apang wala na ang mga hanger. Natukiban man sa kapulisan nga isa ka menor ang bag-o lang nakagwa sa balay dalayunan. Nagpatigayon na sang case conference ang Iloilo City Social Welfare and Development Office sa duha ka menor de edad. Ginpahayag sang Iloilo CSWDO nga may mga intervention nga ginapatigayon sa makabig children in conflict with the law. Kabahin ang community-based rehabilitation kag spiritual and character building. Intensive na intervention na nga nga himuon para sa mga minor de edad nga na. Especially kung minor de edad nga na, kung repeatedly bala, though pasaway gid siya nga so mo na i-intensify natin ang intervention para sila suited sa kung ano ang ilang nature. Jerk ginapanugyanan sang Iloilo CSWDO ang mga ginikanan ka guardian nga giyahan sang maayo mga kabataan agud malikawan ang paghimo sang krimen. Jerk? Madamo gid nga salamat sa detalye, Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Baw kinagamo sang players kag supporters sang basketball game sa Barangay Tangub, Bacolod City nakuhaan sa video. Yaring balita ang aton gitutugan. Sa sining video, makita ang pagdalaga sang lalaki nga nakasando itong padulong sa court. Wala sang duruhambal, nanumbag ang lalaki. Dito na nag-intra sa gabo ang pinaka-supporters sang pihak na grupo. Kuwang video sa gym sang Barangay Tangub samtang ginahiwat ang isa ka basketball game. Ang nanumbag nga lalaki mo si Rodney De Chilia. Wala kuno nakapadayon sa hampang si Rodney kag ang isa pa ka player matapos ginpamatmatan sang ejection sa first quarter. Twice na technical, kaya sa musga was unbehavior, unbecoming, kag detrimental, kaguba ka na sampang, kag ang imo action, ma-charge sa technical foul, preventive nga magkagamo, out of the playing court sila nga duwa. Sa eksklusibo nga nagpa-interview sa news team, ang Iloy ni De Chilia, gaging depensahan man ang iyanak.
Sakit man sa buot ko nga hambalon mata ko. Tikalon nga. Kigi ko yung nanay. Agot ko na sa mong bata ko. Nagdipinsa lang. Kaya nakita ya. Ang isa niyo, ginapulihan. Wala nagpa-interview sa news team ang iban pa nga involvado sa kinagamo apang nagpahayag nga matubang sa barangay sa Lunes, June 22. Pagdiskusyonan kuno sang barangay officials ang natabo. Ang pro-president sa mo nagapili sa mga players. Ang barangay nagabaton lang sang i-recommend. Dapat sports sila maghampang. Ang iyakat call sang referee, ila irespeto. Nagalao mga pila ka residente nga masugton pa ang seguridad sa nason nga mahampang. Wala pa sang bago nga schedule sa hampang matapos ginuntat kasunod sa insidente. Upod kay Herald Eka, Adrian Platos, 1 Western Visayas. Good news naman kita mga kapuso, big time rollback lauman sa mga motorista sa masunod nga semana. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Base sa 4 ka adlaw nga trading sa world market, maganubo sang ginabulubanta 10 pesos kada litro ang presyo sang diesel sa madason nga semana. 6 pesos kada litro ang iganubo sa gasolina. Si Manong Roy nagpatughong sang 500 pesos nga diesel subong nga adlaw. Suno sa iya tuman kasakit sa bulsa ang pagmahal sang presyo sang gatong. Gani ginaabi-abi sini ang ginapaabot nga pagnubo sang presyo. Ito ni mas stable na yun, hindi na sila magilinaway para nga makabenefits na ng motorista sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas numero 1, kita yung affected perme. Si Manong Fedi hulaton man ang rollback antes magpa-full tank sang gasolina. Timing na sa semana matubang mangkuliwan. Ginkalipay naman sang delivery rider ang ginapaabot nga price adjustment. Ilabi na nga halos katunga sang ilakita ang nadula umpisa sang pagsaka sang presyo. Ako gyud makabulig ya. Ang amon nga daily nga tag 300 to 350 a day, mga daga na lang siguro mga 200 na lang daily namon nga consume sa gasolina. Nagalaom naman ang mga motorista nga mangintayuyo na ang pagnubo sa presyo sang produktong petrolyo agud mabuhina ng ilang palasanon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ulaan nga may dala nga ay sa kwan sa video sa La Castellana. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Nagbubo ang ulan pasado alas 4 sang hapon kahapon sa La Castellana. Abanggin katingala sang residente nga si Carmela sang nabatian nga naglinagatik ang atop. Sang ginlantaw, may mga ice nga upod sa ulan. Mira, pag-share agad may araw. Kaginadlag ko. Base sa assessment ng weather observers ng Negros Occidental PDRRMO, ginatawag nga hailstorm ang nagluntad sa La Castellana. Base sa report, normal man lang na siya sa aton dire nga may ara sa mga nagaluntad nga mga ang terms na namon is phenomena nga atmospheric phenomena. Resulta kuno ini sang localized thunderstorms kag pagsamo sang mainit kag mabugnaw nga temperatura. Once nga ang aton clouds madamol kag manubo amo na sa once nga mabugat na kayo ang pag-form sang mga ice dito sa natawag naton nga cloud based sa pag-monitor dito lang sa area sa La Castellana. Pahanumdom sa PDRRMO, likawan nga maigo sang ice sa tion nga may hailstorm. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita ginakayo nga porsyon sandalan sa East Timawa Molo nabuksan na gidman sa mga motorista matapos ang madugay nga delay sa proyekto. DPWH Secretary Vince Dizon gin-inspeksyon ang dalan. Si John Sala nakatutok. Ginbuksan na subong adlaw ang porsyon sa Timawa Avenue sa Molo, Iloilo City matapos ang halos 2 ka tuig nga nakatenggang road kag drainage project. Ginpaunahan mismo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang pagbukas ng proyekto. Nalakip ang proyekto sa konstruksyon kag rehabilitasyon sang 477 meters nga dalan kag drainage infrastructure. Nagumpisa ang proyekto sang 2024 kag target kung tani nga tapuson sa amuman nga tuig. Apang bangod sa pila ka problema, ginpauntat ang proyekto sang June 2025. Abril subong ka tuig, sang ginpalabot sang LGU sa igtalupangod ni Secretary Dizon ang problema. Gilayon nga naghatag isang direktiba ang sekretary nga tapuson ang proyekto sa sulod lang sang 3 ka bulan. Nagagit talaga ako noon kasi sinabi sa akin ni Mayor, 2 years na to, kawawa yung mga residents natin dito, kawawa yung school, kawawa yung students.
2 years. I mean, people don't deserve that. Isa sa mga nalipay si Manang Dina nga napiskan kuno sang bato halin sa nakatiwang nga proyekto ang glass ang istante sang iya baliligyan sang naglabay ang salakyan. Tingalaga ni kami nga sa kadugay gid bala kay amo na kis ang kwansang traffic nga kadugay matapos. Kinamata 50 million pesos ang ginalokan nga pondo para sa proyekto. Ginako man ni Dizon nga kahuluya na para sa mga residente ang mga delayed nga proyekto. Projects may hinto 2 years, 3 years, 5 years. Aganan flyover 5 years. It's really unacceptable and people don't deserve it. They deserve better. Ginpasalig man ni Dizon nga madayon ang pagbukas ang porsyon sa Aganan flyover sa Disyembre. Subong man ang pagpakayo sa mga dalan sa idalom sa ungka kag buhang flyover. Upod kay Hansi Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan. 5 ka estudyante sa isa ka bulutuan sa Tangalan Aklan na lipong. Tuman kainit nga tiyempo, isa sa ginalantaw rason sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 ka estudyante sa isa ka bulutuan sa Tangalan Aklan nagkalalipong. Tuman kainit nga tiyempo, isa sa mga ginalantaw rason. Si John Sala nakatutok. Nagtugas ang kakugmat sa mga estudyante kag manunudlo sa Hawili Integrated School ang pagkalipong sang 5 ka mga estudyante sang bulutuan kahapon sang aga. Sunod sa school head sang bulutuan halin pa sang first period sa mga estudyante sang nagluntad ang brownout ganituman ang kapaang. Alas 11 sang aga sang isa-isa nga nagkalalipong ang 5 ka mga estudyante. Sa pagkakaalam ko po, yung talagang medyo madalas pagka nainitan, nahihimatay yung particular po na student na yun. And ganun din po yung isa naman po, may asthma. Puro babae po, iba-ibang grade levels. Sa sulod sa ila classroom, nalipong ang mga estudyante. Gani pila sa mga klase, ang ginhali na lang sa gwa sa mga classroom agud makalikaw sa kapaang. Lunsay High School students ang mga estudyante. Ang 3 ang gindala sa Rural Health Unit samtang ginpapuli naman ang 2. Yung 2 nadala dito po, medyo conscious naman, pero hindi pa masyadong magalaw yung katawan, kaya na-i-refer dito sa RHU. And then yung isa po, medyo not responsive, kaya siya yung mas in-observe closely. Possible, din po sa heat exhaustion. And yung ibang student nag-hyperventilate. Lunsay naka-recover na ang 3 ka mga estudyante. In case of mga power interruption, if medyo nararamdaman na talaga na matindi na yung init sa mga classroom, mas okay na palabasin yung mga students para makalakap ng fresh air. Upod kay Hansi Siato, John Sala. 1 Western Visayas. School buildings sa Banuasang Murcia Negros Occidental ay hindi pa maggamit. Bangod wala sang kuryente kag iban pa nga mga gamit. Mga estudyante na budlayan sa pagtuon. Yaring balita exclusive. 2022 sang ginpatukod ang Murcia National High School Tumpok Annex. Nahamtang ini sa boundary sa Barangay Blumentritt, Murcia, kag Barangay Felisa, Bacolod City. 54 ang grade 7 tubtob grade 11 students sa eskwelahan. Tanan sila, 4 ka tuig na nga nagaanto sa sitwasyon sa eskwelahan. Wala sang kuryente, wala pa sa mga lamesa kag bangko, wala man sang internet connection. Gani, maski pa kamaayo nga diri sa mga hayob-hayob sila nagaklase. Ano ni Ma'am Magulan? Ang ginahimo na namon sir, ang arim, ang amon nga balay nga hinimo sa grade 7 to 10, makaya ang ulan. Tapos kabutang lang kami trapal. Sa pihak sang sininga sitwasyon, wala kuno, naga-absent ang mga kabataan. Padayan na sa pag-eskwela, kag always pray lang. Kag ara man na sila perme para magbulig. Gusto ko maging teacher para makabulig para sa amon advisor. Naluoy kunong pila ka manunudlo sa sitwasyon sa kabataan. Ilabi na kung mag-ulan. Kung gaulan ng gapinalumba ang kabataan, kung diin kami manago, magpasilong. Iban niya kabasa. May ginahikot pa kuno nga dokumento ang DepEd Negros Occidental rason nga natrasar ang paggamit sa building. Ang fund source is the Provincial School Board na Special Education Fund. Si DepEd has a policy on
ownership. Hindi ka kapatindog new construction without the ownership of the title. Hindi lang hulot kasihan kag magamit, kundi pati alagyan pakato sa makeshift classrooms ang ginaantos sa mga manunudlo kag kabataan. Panawagan sa mga estudyante, Tani, mabuligan nyo man kami bisan gamay lang nga bulig para maging comfortable man kami sa mga eskwelahan. Upod kay Herald Eka, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 3 kabalay ang nasunog sa Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City. Totally gutted ang isa kabalay, samtang partially damaged naman ang 2 pa. Ginapatihan nagsugod ang kalayon sa balay ni Jovan Pilaro. Padayon pa ang investigasyon sa BFP sa ginhalinan sang kalayo. Samtang naupos sang kalayon, 2 kabalay matapos masunog sa Barangay Ilawod, Bugasong, Antique. Human sa light material sa mga balay, butang nga madasigin lamon sang kalayo. Nagdangat sa second alarm ang sunog kag ginrespondihan sa mga fire truck gikan sa Bugasong, Valderrama. Wala sang may nasamaran sa insidente. Ginatudlong nga napabayan nga kandila ang rason sang sunog. Kapuso ng inbagyo na ang LPA sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, posible buwas sa gabi, ukon sa Domingo sa aga ini magasulod sa park kag pagkatawgon, Bagyo Francisco. Manubo pang siyansa sini nga maglandfall pero kung magapalapit sa Northern Luzon, posible magsaka ang wind signal. Posible man pabaskugon sa bagyong habagat gani ilauman ang pag-ulan sa masunod nga semana. Subong easterlies bala kag localized thunderstorms ang nagapekto sa pungsod. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa sa ulan sa Western Visayas kag NIR. Mga kapuso, espesyal ang episode sang Magpakailanman Buwas. Bangon Father's Day, isa ka makatalandog balatsagon ang episode nga ginatiguluhan my father vlogger, The Don Don Havana Story. Bantayan kung paano atabangon ni Don Don nga mangin karakter ni Mike Tan ang tanan nga mga pagtilaw ilabi na ang kondisyon sang iya anak. Lulupod tang alantawon ang ining episode Buwas, 8:15 p.m. sa GMA. Papuso dalag ko nga papremyo nagahulat sa aton Kapuso Big Time Panalo Season 5. Pwede magpadala sang entries subtub sa August 7, 2026. Magpadala sang entries para may tsansa nga magdaog ang mga manugbakal kag sari-sari store owners. Ang pinakaginabantayan ni nationwide promos ng Jimmy Network magapanghatag sa masobra 6 million pesos ka papremyo kag for the first time may 2 winners nga magapaulis ang grand prize at 2 million pesos tax-free. Magduwa sa grand prize winners, madamo man ang magadaog sa cash prizes sa aton Kapuso Big Time Panalo. 10 winners of 50,000 pesos, 100 winners sang 5,000 kag 280 winners sang tag 1,000 pesos each. Maghulog sa entries sa participating Mercury Drug Branches, Jimmy Regional TV, kag radio stations kag pwede man sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official FB page www.facebook.com/GMApromos kag micrositepromos.gmanetwork.com/GMApromos para sa aton complete mechanics and official announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Kapuso, mangungumang nakabatapos ang 4 kabataan sa kolehiyo, nakatapos man sa pag-eskwela kag isa naka-licensed agriculturist sa edad nga 72 anyos. Yaring balita. Nag-umpisa bilang mangunguma, nalabot ang kadalagan bilang mangunguma sa gihapon. Ini ang kabuhi ni Tatay Diosdado Evangelista Jr. sang Candoni Negros Occidental nga nangin licensed agriculturist sa edad nga 62 anyos. Ginpamatudan sini nga better late than never, bangod literal nga late gid man ni Tatay nga ginlabot ang handom. Bangod mas nangin prioridad sini ang 4 ka kabataan, ilabi na sang nagtaliwan ang iya asawa. Pagpanguma ang pangawian ni Manong Diosdado. Saksi kuno si Cherry kung paano ginadungan sang amay ang pagtuon samtang nagatrabaho. Tatay kasi namon very strict mo.
pagdating sa amon, especially sa education, ay support tagid ko. For me kasi, amo gina sa una ang handom ya gid na iya sige man na siya ning study. 2018 sang nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness sa Central Philippine State University Candoni Campus ang amay nga si Diosdado paagi sa Universal Access to Quality Tertiary Education. Pinsaran ko na ako lang isa sa uma. Tingko te pagoro mo eskwela ko ay so nagkuha ako sa entrance exam pwede budlay. So hindi gud bala mapulong ang kabudlay timpo edad. Tuig 2023, nakagraduate si Tatay Diosdado kag sang Nobyembre 2025. Lakip ini sa masobra 6,000 ka mga nakapasar sa Agriculturist Licensure Examination. Kaupod ni Sherry subong nga very proud sa ila amay ang iya utod nga nakatapos ng Bachelor of Science in Social Sciences, Bachelor of Science in Customs Administration, kag ang agot nga nakatapos naman sa kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education. Subong ang super tatay nanday Sherry, nagatrabaho na sa munisipyo kag gina-enjoy ang bunga sang iya ginpangabudlayan. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, National Commission for Culture and the Arts kag National Historical Commission of the Philippines gin-inspeksyon ang Miagao Church kasunod sa pagkatipag sa pila ka konkreto sa simbahan. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Nagkalahukas ang finishing nga semento sa nalikod nga bahin sang Santo Tomas de Villanueva sa Miagao, Iloilo. Ini matapos nga nagluntad ang magnitude 4.7 nga linog sang June 14. Antes sini nakitaan nga daan sa mga litik ang semento. Bangod sini nagpadulo ang mga tiglawas sang National Commission for Culture and the Arts kag National Historical Commission of the Philippines sa Miagao kag nagpatigayon sang inspeksyon. Sunod sa alkalde sang Banwa, wala sang mayor nga damage sa simbahan. Wala naman sang dapat kabalakan ng mga sumilimba. Bangod wala man ginasayuhan ang lugar kundiin may nagkalahukas nga semento. Pero ginapahalo ang mga tao nga naglabay sa atubang sang simbahan. The church is fit, no? Ang structure is strong. As I have mentioned, wala man sang major damage. Do parehas to bala sa nakita nyo sa Mindanao nga ang cover nahulog. Ang finishing lang ang peel off. Isa sa mga ginakilala nga World Heritage Churches ang Miagao Church, bangod sa pinasay sini nga arkitektura. Ang iya nga fasad nga unique Filipino motif hindi mo na makita sa iban nga bahin sang pungsod, no? So that's why nga the NCCA and NHCP are very concerned kung anong matabo sa ining mga structures which are really World Heritage listers, no? So whatever intervention gastuhan nila sa gobyerno. Magapagwa sang assessment kag recommendations ang NCCA kag NHCP matapos ang duha ka semana. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari na mga balantayan sa The Master Cutter. Si Tonet mangin target sa mga kidnapper. Paano bala siya i-rescue sang Master Cutter? Bantayan ina karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samtang paano bala buligan sa Task Force Firewall si Micaela? Mangin epektibo bala ang strategies ni Galo? Bantayan ina karon 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga puso, saludos ng mga tao sa GMA Afternoon Prime, ang GMA Public Affairs Series nga You're My Favorite Song. Pagabidahan ini nanday Marco Masa as Zion, Clifford as Felix, Keith Hornales as Miguel, kag Caprice Cayetano as Angel. Lauman ang level of kilig and happiness nga dala sang series. Kaupod man sa cast nanday Sparkle Stars Princess Aliyah, Lee Victor, Winona Collins, Giovanna, Cairo Lazarte, and Andre Fajardo. Atensyon sa aton mga kapuso nga konsumidor sang Ileco 1, may 12 oras nga brownout nga ipatuman sa pila ka lugar sa idalom sang service area sang Kooperatiba Buwas.
Ang brownout ang magasugod halin alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Ini ang base sa request ng National Grid Corporation of the Philippines bangon magapatigayon ini sang maintenance activities. Apektado sang brownout ang kabanuhanan sang Kabatuan, Leganes, pila ka barangay sa Maasin, San Miguel, Santa Barbara, Pavia, kag Alimujan. Ginpasalig man sa Ileco 1 nga gilayon igabalik ang supply kung temprano matapos ang mga ulubrahon. Kagina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso pati na mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutubtob subong, matutod nga serbisyo gidla.